Naaresto na ang dimanoy serial carnapper at rapist na nambibiktima ng mga call center agent sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Siya rin dimano ang nasa likod ng pagpatay sa asawa ng yumaong band vocalist na si Papa Dom. Mariin namang itinanggi ng suspect ang paratang. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, bukod sa case management analysis system, naging malaking tulong din daw itong tip mula sa mga concerned citizen para tuluyang maaresto itong sinasabing serial carnapper at rapist na nambibiktima di umano ng mga call center agents sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. At positibo rin siyang kinilala ng kaniyang mga nabiktima. Lapitan mo. Pwede ba lapitan, sir? Mangiyak-ngiyak ang biktima ng muling makaharap si Nitro Ison alias Zenki Ison o Ricky Ramos. Ang anyay nanghalay sa kanya. Sumakay po ako, tapos pagsakay ko nilak niya po yung taxi. Pagkalak niya ng taxi, inandar niya lang po ng konti. Sabi niya, hold up to miss, huwag kang gagalaw. Kinuha niya na, pinalipat niya ako sa unahan. Siya lang po, yung mukha niya po, nakapokus. Si Ison ang napabalitang serial carnapper at rapist na nambibiktima umano sa mga call center agents sa Makati, Maynila at Mandaluyong. Unang tinukoy ng pulis ang suspect bilang Ricky Ramos. Nahuli siya kahapon sa San Miguel, Bulacan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery holdup. Initial na lumabas dito mula nung na-pattern to, we have 7 cases of carnapping, 7 cases of robbery holdup, 3 cases of homicide, and 3 cases of rape. Sa tulong ng makabagong teknolohiya na case management analysis system at pag-aaral din sa naging pattern sa mga naganap na krimen, naaresto na at ipinresenta sa media ang di umano'y serial carnapper at rapist na nambibiktima umano sa Kalakhang, Maynila. Sabi ng pulisya, walang kinasasangkutang grupo ang suspect na ang modus. He's victimizing Taxika who is 55 years and above. Okay? Tapos he will do it on the night time around 12 midnight to 1 p.m. To 1 a.m. And he will select the victims who is riding the taxi alone with the use of firearm. Pagkatapos mangarnap ng taxi ay gagamitin niya ito para mang-hold up o manggahasa ng babaeng pasahero. At base sa investigasyon, siya rin ang umano'y pumatay kay Teng Gamboa, may bahay ng yumaong band vocalist na si Papa Dom. Nanlaban umano si Gamboa ng tangkaing pagnakawan noong Pebrero. Yung ginamit nito na identified na taxi, merong doon, merong blood na nakita doon. So pina-DNA. So according kay Superintendent Germinal, nag-positive na yun ay blood ni Teng Gamboa. Kasi yung taxi na na-recover, na-identified yung mukha nito na siya yung kumuha. Maring itinanggi ni Ison ang lahat ng mga alegasyon. Wala pong katotohanan po lahat yan. Kaya po ako sumuko para yung pangalan ko po ay linisin. 3 pang biktima ang nakatakdang kumilala sa suspect bago siya ma-inquest. Hinihikayat ng pulisya ang iba pang biktima na lumantad at maghabla laban kay Ison na nakakulong sa Makati Police. Jessica, sa loob ng 36 na oras ay nakatakdang isailalim sa inquest proceedings itong suspect. Ito rin ay matapos makuha yung mga testimonya ng iba pang mga biktima. Inirekomenda rin ng PNP na isailalim sa psychological test itong si Ison. Samantala, bagamat naaresto na nga itong suspect ay hindi pa raw dito nagtatapos ang kaso ayon sa LTFRB dahil mayroon pa raw hinahanap na isa pang suspect na posibleng di umano ay kasabwat din itong si Ison. Jessica? Pero Maris, yung isa sa mga biktima, yung tinalukbungan ng damit, no? Positively identified niya itong si Ison na siyang nambiktima sa kanya? Yes, Jessica, at paulit-ulit yung kanyang ginawang pagtuturo doon kay Ison nung iniharap siyang muli doon sa suspect. At nung magkaharap nga sila, talagang halos makikita mo na nanginginig siya at mangiyak-ngiyak din dahil talagang positively in-identify niya itong si Ison, Jessica. Okay, kasi doon sa litrato, itim pa yung buhok nito at saka maikli. Dito ngayon, nagpakulay na siya ng buhok at medyo mahaba na Jessica, yan din ay tinanong natin kasi prior to this picture, meron ding actually mga lumalabas na reports na ang description sa kanya ng ilang mga nabiktima ay mataba, matangkad at kulot ang buhok. Ibang-iba dun sa nakita natin kanina. Pero ito raw ay subject for investigation ng mga pulis dahil posibleng nagpaunat, posibleng nagpatina para hindi agad makilala. No? At yung isinasagawa naman nilang
pag-iimbestiga at pagmamanman dito sa suspect na ito ay matagal na raw. Hindi lamang this month, kundi several months ago pa mula nung mangyari nga yung kay Gamboa. Kaya ito ay posibleng picture na matagal na at ngayong siya'y naaresto na kahapon lamang ay posibleng ang nag-iba na yung kanyang anyo, specifically yung kanyang buhok, Jessica. Okay, so yung tatlong iba pang mga suspect, pinapatawag rin ng pulis para i-confirm kung ito nga ring suspect na ito ang nambiktima sa kanila. Yes, Jessica. Merong isa sa kanila ay taxi driver mula sa Tarlac na ipinasundo ng PNP para tukuyin positively itong si Ison. At bukod doon ay meron pa di umano na dalawa pang mga rape victims na kanina rin ay inaasahan nila. Bagamat hindi na natin nakuha yung impormasyon kung ito ay nakarating na nga kanina rin. Ito ang ilan sa mga hinihintay ng PNP para makatulong din sa kanilang investigasyon at makatulong din doon sa strength ng case, Jessica. Pero kahit pa man hindi makarating itong tatlong ito, ay sinabi na sa atin ng PNP kanina na yung mga previous cases ng carnapping at yung mga robbery hold-up ay positively in-identify na itong si Ison. O Jessica. yung taxi driver na nag-surrender, di ba? Ay yung pumunta sa pulis. Yung taxi driver na pumunta sa pulis para sabihin na carnap siya nitong suspect na ito. Pwede rin nilang ipatawag yon. Yes, Jessica. Posible na he might be one of those 7 already kasi nga sa ngayon itong si Ison ay meron siyang kinakaharap na o sasampahan siya ng 7 kaso ng carnapping, 7 kaso ng robbery hold-up, 3 cases of homicide and 3 cases of rape. So ang sinasabi sa atin ng PNP, lahat ng mga reported cases of carnapping na naiulat na, no, yung reported nga ay lahat sila nakapagtukoy na positively dito kay Ison. Okay, Jessica. Ngayon naman yung pagkamatay nitong asawa ni Papa Dom, yung band singer na si Papa Dom, yung kanyang asawa ay pinatay din. Nailink ng pulis yung pagpatay sa kanya dito sa suspect na ito. Because tama ba yung intindi ko, Maris, may nakitang trace of blood dun sa taxi na ginagamit nitong suspect na ito na trace to Gamboa. Ito yung asawa ni Papa Dom. Yes, Jessica, exactly. Ganyan nga ang nangyari. Pagkatapos nga itong mai-report, merong blood sample na nakuha mula doon sa taxi na sinakyan nitong si asawa, si Gamboa, no? Yung asawa ni Papa Dom. At ito nga ay iminatch, isinailalim sa DNA matching doon sa dugo nitong biktima. At pagkatapos nitong test na isinagawa ay nag-match nga ito. At ang sinasabi sa atin ng PNP ay talagang siya na ang tinukoy na nasa likod talaga ng pagpaslang dito sa asawa nga ni Papa Dom, Jessica. Samantala, paalalahanan lang natin yung publiko, no, na mag-ingat pa rin kasi sabi ng pulis, Maris, lalo na yung mga call center agent natin, madaling araw ang uwi ng mga yan o kaya gabi rin yung pasok. Pinapaalalahanan natin sila. Sabi ng pulis, wag pa rin pakasiguro dahil mukhang may kasama itong nahuling suspect na ito. May isa pang sangkot, baka yun naman ang sunod na maghasik ng lagim. Di ba, Maris? Yes, Jessica, this is still subject of their investigation, no? Kasi kanina may sinasabi sa atin na wala namang kinasasangkutang grupo or syndicate itong si Ison, pero meron ding sinasabi ang PNP na may posibilidad na may kasama ito na posible ring naghahasik pa ng lagim sa mga sandaling ito. Kaya ang panawagan ng PNP at ng LTFRB rin, huwag magpakakampante dahil hindi naman necessarily ibig sabihin na naaresto na itong sinasabing ang serial carnapper at rapist, makakahinga na ng maluwag at talagang matatapos na yung ganitong mga insidente. Of course, we cannot discount the fact na baka meron pa ring ibang masasamang loob na nagbabalak ng ganitong mga klase ng gawain. In the meantime, gaya nga ng sinabi mo, meron pa ngang isang suspect na pinaghahanap na posibleng kasabwat nitong si Ison, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.